Hi everyone! Planning a long drive with kids? Here are my top tips to survive the drive with your little ones. By the way, this is Weng, and welcome to our vlog. Yes. Hey guys. Punta. Hindi mo alam. Pupunta tayo ng Fultal. Okay, tip number 1, plan your breaks. Aim for a stop every hour or so. Let them stretch and play. Parks are perfect. For this 5-hour trip, Sela, ingay. Yes, Sela is here. For this 5-hour trip, we just stopped 3 stops. Maaga kasi kami amalas, so tulog yung mga bata most of the time. Dito din yung first stop namin. That is the view. Gasoline station siya. Tapos, ayan, bumili lang kami ng kape at ng tinapay. Tip number 2, stay chill. This is the thing that I need to remind myself over and over again. But kids will always be kids. Si Sela dito medyo mainit na yung ulo, kita nyo. But keep a cool head, guys, and reward them for good behavior. Okay. Go eat. Go ne pala. Hi, Rex. Tip number 3, engage them. Play games like I Spy or listen to fun audiobooks and sing along to their favorite songs. By the way, this is our second stop. Medyo matagal kami dito kasi naglaro ang mga bata. At saka nga pala, sa driving namin, kasama namin yung close friends namin, si Ate Minna and si Kuya Rumune. Actually, punta kami sa kanila sa province of Fultal ng Norwegian friend namin to attend a funeral. First time to attend a Norwegian funeral. And yeah, sobrang iba talaga siya, guys. Sobrang solemn, sobrang formal. So lahat makita mo yung mga taong nag-attend, naka-formal dress talaga. Tie and coat, black, dark colors. Tapos sobrang tahimik and sobrang simple. Hindi ako nakapag-record. Actually, I choose not to record or ilabas yung camera kasi in respect sa aming friend. At saka mahiya ka din talaga maglabas ng camera. Kaya ayun, experience. Ayan guys, dito muna kami. Nakalimutan ko tong place na to, pero dito kami matagal nag-stop over kasi nag-picture-picture at saka naglaro din yung mga bata para makastretch yung kanilang mga legs. Maganda dito guys. Actually, maganda naman talaga dito sa Norway. Winter man or summer, lumabas ka, ma-amaze ka talaga sa nature nila. So yan, may malaking elg. 1, 2, 3, say! Elk! Better up and bend. Ayan, say elk! Tuwan-tuwa siya. Ayan si Rex! Ayan si Rex! Ayan na! Halika na! Ayun na si Rex! Hi! Hi! Ikaw huwag ka lang lulusot doon. Halika na, Sayon! Tip number 4, pack healthy and easy snacks. This has been our lifesaver. So yun, bahala na kayo, fruits and everything, basta yung easy access. Tip number 5, listen and be attentive to what actually they need. Like here, nagbibideo kay Sela pero sabi niya ayaw niya na. So let's just respect them, okay? Okay. Back to road after our third and last stop. Finally arrived sa aming location. This is where we
stop and we'll have a overnight stay. Hindi na pa. So, ayan. Uminom lang ng tubig. Full charge na ulit ang mga bata. Beb, kinakain niya yung nasa lapag. Pwede ba yun? Beb, Look, may video ako din. may video ka din? Yes? Hmm. That's a picture. Let me check it out. I-check mo si Sayan, hindi ako. Yes. Yeah, mag-bike ka. Dito sa grass, Dito. Mahirap mag-bike dyan sa grass. baka malaglagan mo. Wait, wag mong i-ano ha. Nandiyan si Sayonski. Ayan o. Mag-hi kayo sa camera. Smile hi. We're here in Dalian. Baby Zion. Here. Ito pala yung hita na pagstayan namin. Hita, hindi ko alam kung ano yung Tagalog or English doon. Pero usually dito sa Norway, kapag magta-travel ka or magdo-driving kayo papunta ng bundok, maraming mga ganitong places where you can stay. Simple, sobrang simple. Na, ayan, may kwarto lang, may lutuan, nasa bundok, malamig, may heater naman. Pero walang aircon kasi hindi ba kailangan ng aircon. Ayan, mga ganito yan, hita. Hita yung tawag. Yung stay namin dito is 1 night lang. For 1 night, nagbayad lang kami ng 1,000, I think 1,200 kroner. Pag kinonvert mo siya sa pesos, nasa mga 6,000 something din siya. So yun, naglaro-laro muna kami. Last tip, guys, is document the fun. Yan, take a lot of pictures, take a lot of videos. It is worth it. Lalo na kapag kasama natin yung mga growing kids natin. So, ayun. Nga pala, guys, here I am testing the new camera I just bought, Osmo DJI Pocket 4. Actually, this is my first time to purchase an Osmo camera. Wala lang, gusto ko lang. And ayan, maganda naman siya so far. This is my first shots. Of course, ang ating favorite subject, Stella and Salmo. Hindi ko pa siya napag-aaralan and I'm just getting to know this camera. I think madami pa akong dapat aralin, pero so far, so good. Dito pala, pinagod namin ng sobra pa yung mga bata. So, naglaro pa kami na naglaro siya. Hiyaan namin na maglakad, magbike, hanggang mapagod sila ng sobra para mabilis silang makatulog. Kasi for sure, kung hindi, mahirapan silang matulog. Kasi, syempre, ibang bahay, ibang kama. So, iba lahat. So, ayan. Naglaro muna kami. And since may araw pa naman, dahil pa summer na nga dito sa Norway. Pag summer dito sa Norway, grabe halos yung araw minsan hanggang 12 noon may araw pa. 12 night, midnight is may araw pa. Pag naman winter time, sobrang 3 p.m, madilim na. Kaya in-enjoy lang muna namin yung araw at yung day hanggang mapagod sila. Ayan, pagbalik namin sa cabin namin, maliligo lang sila tapos matutulog na. Kasi bukas maaga din kami, 10 a.m. actually yung funeral. So, dapat maaga kaming magising. Ano pa baba? Hindi si Zion. Wala si Daddy. Wala si Mami. Wala si Zion. Ako lang kasi nag-alas. So, ayun guys, morning na dito ulit. Kami ay mag-attend lang ng funeral, 10 a.m. And then after that, coffee sa bahay ng friend namin. And then, mag-drive na ulit kami pa uwi sa place namin sa Nanesta. 5 hours long drive again. So,
So, thank you for joining us, and I hope you will join us again next time. I think I will be filming a lot and vlogging a lot since I have my new camera and since it's summer na here in Norway. So, I will be vlogging our trips, summer vacations, travels, and more of Norway and life here. So, yun. So, if you want, you can subscribe on our channel and like this video. So, yun lang. God bless. Guys, ito pala yung chapel nila. And usually dito sa Norway, yung libingan nandun lang sa katabi ng chapel or simbahan. Ayan, tapos na yung funeral. Naghintay na lang kami na matapos yung pagkape-kape nila. Nagkape na ako. Nagkape na kami. Pero yun, naghintay na lang kami. And then, we're going to driving back again. Ja, se så här. Där. Kita mo, anak? Di nakita ni ate. Uy!